Hello guys, for today's video gagawa po tayo ng Bicol Express. Ayan o, may dala akong sundang. Maghahanap tayo ng niyog. May dala akong sundang tawag sa amin. Pero ito, sa Tagalog ito ay itak. Tara, samahan niyo ako. Hahanap tayo ng niyog. Panggata. Dun. Ito po yung gagamitin natin sa paggata dun sa, kasi pag nagluluto ng Bicol Express, kailangan ng gata. So, yan, nagkataon pa na yung niyog na napili ko, napakakunat-kunat man, bunutan. So, ayan, tingnan nyo, nahihirapan nga ako magbunot dyan. Matigas na makunat, hindi mo maintindihan. Pero at least, kahit pa paano ay hindi na tayo maghahanap pa sa malayo. Meron naman sa tabi-tabi. Yan lang yung advantage pag malapit ka lang sa niyogan or malapit lang yung puno ng niyog sa bahay mo, di ba? Po. Dito nagano pa akong niyog. Pangit lasa. At yan po yung mga alaga namin dito sa bukid. So, yung mga yan, alam niyo na kung sinong makaka-relate sa mga ganyan. Tapos, pananim ng mga gulay-gulay sa paligid lang. Para kahit pa paano makakaraos din sa mataas na bilihin. Susungkit-sungkit ka lang dyan. Dami nang hinog, hindi na napapansin. Masarap yan kasi yan yung papaya na native, malasa. Pero yung mga nakikita ni dyan na mga nakatali, bawal po yan isahog sa papaya. Mapapagalitan tayo. Ngayon naman ay for the kuskus na naman tayo mga girls. O ayan, day. So, lamang-lamang tayo na may alam sa mga ganyan talaga. Kukuskus ng niyog. Marunong din ba kayo magkuskus? Kadalasan mga pag nasa probinsya, marunong talaga kayo. Lalo na kung may mga tanim tayo na niyog. Kami, may tanim na niyog, pero hindi ako marunong umakyat ng niyog. Dati, nung maliit pa, mga kabataan pa, walang ibang alam, maglaro, aakit-akit sa mga puno. Tapos pagkakain ng buko, iba pa rin pag may alam ka, para hindi ka naaasa, diba? Yan, natapos din sa wakas. Ngayon naman ay manguha tayo ng sili. Masilaw, mainit na dito.
Yan yung sili ko, oh. Oonti nga lang. Pero kahit papaano may bunga. Yun, oh. May bunga din naman siya. Pero, dalawa lang yung kukunin ko. Okay na to. Ano? Yung bunga niya. Dito sa isang puno. Dati ito garden ko. Ngayon wala nang laman. Ito isang puno. May isa din. Oh. Ito na. Okay na to. Ito yung sibuyas. Bagong tanim. Kaso nga lang, tinira ng aking manok. Yan. Tingnan mo ang itsura. So, ngayon, dalawa lang yung gagamitin ko. Itasan ko na lang. Ito lang, dalawa. Yan lang yung gagamitin ko. Ngayon naman ay hihiwa tayo dun sa karne na binili ko. So, hihiwain natin dun sa gusto lang natin na laki o kung ano yung gusto mong pagkahiwa, depende na sa'yo kasi nga, bawat nga po isa sa atin na nagluluto, may kanya-kanya tayong paraan, may kanya-kanya tayong, tawag nito, basta may kanya-kanya tayong way kung paano lutuin. So, paano lutuin, paano gayatin, sa paraang alam natin na masarap naman, 'di ba nga? Wala namang ibang dun kundi yung sarap, yung lasa na mabenta sa kasama natin sa bahay. Pero sa totoo lang ho, hindi naman yung magluluto lang tayo na yung basta makain lang. Hindi naman ho sa ganon. Pag nagluluto po tayo, syempre lalo na po para sa pamilya natin, may halo po yung pagmamahal, di ba? So, masarap pa rin yun na magluluto ka nang hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. Di ba ang saya, ang sarap sa pakiramdam na ganon yung ginagawa mo, nagluluto ka nang para sa inyo na may halong pagmamahal. Pero sa totoo lang ho, wala ho talaga akong alam sa pagluluto na yan. Kasi parang hanggang sa lang, yung mga simpleng luto lang na kaya ko. Mga yung pinakasimple lang. Alam mo naman dito sa probinsya, di po ba? Pero syempre nung nagkapamilya, mag-iba na po talaga yung pananaw mo. Hindi yung para sa'yo lang, nakatulad pa rin sa dati, hindi po ganon. Siyempre po pag nagkakapamilya ka, iba na po yun. Iba na yung insights mo kumbaga sa buhay. Siyempre hindi na lang ikaw, lalo na pag may mga anak ka na. So, katulad ko halimbawa, siyempre may mga anak na po ako, dalawa po yung baby ko. Kaya kailangan bumangon tayo para sa pamilya at para sa mga anak mo. Tsaka ngayon naman po ay nagayat na naman po ako ng atay. Ito po ay atay ng baboy. Kaya gusto ko yan pag iniihaw. So, yan, ginagayat ko lang kasi iihawin ko. Iaano ko para siyang barbecue style, ganon. Lalagay ko po sa stick. So, gusto rin po kasi ng aking panganay na mag-iihaw daw kami. Since na iyan na lang din yung available dun sa binibilhan namin. Maliban dun sa sa binili kong laman na para dun sa Bicol Express ko. Yan na lang din yung binili ko pang ihaw. Kahit paano masarap din naman po yan malasa. So, yan. Tsaga-tsaga lang talaga para sa pamilya at para sa mga anak mo. Laban lang sa buhay. Ganun lang po At saka daw po, paminsan-minsan daw, kumain naman daw po tayo ng masarap. So, hindi naman po kami lagi-lagi na ganyan yung mga ulam. Baka sabihin nyo naman, palagi na lang karne. Hoy, hindi po ganon. Paminsan-minsan lang po yan. Minsan siguro kahit isang beses sa 2 linggo o kung kailan may ekstrang pera. Kasi nga po ang mahal, di po ba? Kung mahal na nga yung gulay, paano na nga po yung karne, di ba? Nako, kaya kailangan tipid, tiyaga, basta ganun lang. Alalay lang sa buhay para sa lahat naman ng ay makakaraos din.
So, ayan na, yung hiniwa-hiwa ko kaninang atay ng baboy, tinimplahan ko na, minarinate ko, nilalagyan ko lang ng toyo, konting suka, seasoning, tsaka nilagyan ko ng konting ketchup para naman hindi siya yung itim tingnan. Para kahit papano, hindi naman siya yung parang sunog, tapos konting asukal, konting asin, para kahit papano may lasa, di po ba? Tsaka, mekos-mekos lang yan, para pag maghalo-halo yung mga pinanglagay mo na pampalasa. Tapos yan, gayat na naman ng sibuyas at bawang para gagamitin natin dun sa ating panggisa dun sa ating karne para dun sa pagluluto ng Bicol Express. Syempre, wag niyong kakalimutan magayat bawang, sibuyas, tsaka yung, kung gusto niyo naman po yung maanghang-anghang, damihan niyo na lang po ng sili. So, since ako may mga kasama akong bata, so, hindi ko na kailangan ng maraming sili, unti lang, dalawa lang yung kinuha ko, nakita niyo naman, di ba? Dalawa lang yung pinitas ko, para naman kahit paano, konting ano lang, yung parang konting kagat lang ng anghang, yung para, yung, hindi ba, yung, anong tawag nito, lahat makakain, pati mga bata, kasi naman po, mahirap naman po pag sobrang anghang, kawawa naman po yung mga anak ko, di ba? Sa hinanapan mo. Tapos, sinunod ko namang piniprepare yung gata. So, pinigaan ko na yan, yung kinuskus ko kaninang niyog. Kasi gata yung kailangan natin. So, ayan, piniga, sinasala. Kasi kukunin natin yung kakang gata niya para dun sa ating lulutuin. Tapos ngayon, magsisimula na tayo dun sa pagluluto ng ating Bicol Express. Since natapos na nating i-ready lahat ng kailangan dun sa pagluluto. At saka, minarinate ko na din yung para dun sa aming iihawin. So, ayan, sinangkutsa ko lang muna. Yung, iintayin natin yung medyo magkukulay-kulay brown siya ng onte para kahit papano, hindi na natin kailangan pang maglagay ng mantika. So, doon na tayo maggagamit ng doon na pala tayo magigisa dun sa sarili niya mismong katas sariling mantika. So, habang hinihintay muna natin na yung magkukulay brown yung ating karne, so, heto at nagtutusok-tusok naman ako nung iihawin namin nga. So, kasi nga gusto ng anak ko na ganyan daw, hindi daw yung iihawin siya ng buo. Mas gusto daw niya yung style na ganyan. O siya, sige, paminsan-minsan lang naman mag-request yung mga anak ko. Kaya pagbigyan natin dun sa paminsan-minsan na yun. Alam niyo, hindi naman po yan lagi-lagi nanghihingi. So, kumbaga, achievement din naman po siguro natin bilang magulang na kahit pa paano, kahit na ganito lang yung buhay natin, mabibigyan din naman natin yung gusto ng ating mga bata. Kahit na hindi naman ganun karangya yung buhay natin, hindi naman ganun yung sabi nga may pera tayo, pero kahit papaano nabibigyan natin sila, 'di ba? So, ayan, binalikan ko yung aking sinangkot siya at medyo okay na siguro, maya-maya magiging kulay brown na yan. Idi anuhin na yan natin ng iba pang ingredients na kailangan niya. At binalikan ko na rin ulit yung aking pagtutusok-tusok dyan. Kaya ayan, so pagkatapos nyan, binalikan ko ulit dun yung paghahalo-halo dun sa karne. So since okay naman na, ginisa ko na dun yung bawang, sibuyas, tsaka hinalo-halo, nilagyan ng mga pampalasa. So, tapos sinunod ko na rin dun yung gata, lahat na pinagsama-sama ko na dun. Siyempre aantayin na lang natin siguro kapag maluto na po hahalo-haloin lang natin yan hanggang sa yan ay medyo maglapot, or depende naman na sa inyo kung yung medyo patuyo-tuyo ba yung gusto nyo o yung katamtaman lang ba na medyo masabaw siya, or kayo, nasa inyo pa rin yan. Kasi nga, sabi ko nga, bawat naman po isa sa atin ay may kanya-kanya pong paraan sa pagluluto. Tapos, nung
medyo okay na ay saka ko palang nilagay yung sili. Hindi ko siya sinabay dun sa paggigisa kasi baka lumabas yung tawag nito, anghang niya lalo. So sinadya kong ihuli yung sili para naman kahit papaano ay hindi talaga siya yung sobrang maanghang. Tsaka tinikman, nilasahan, tapos dinagdagan ng kung anong kulang. So ngayon natapos ko na yung pagluluto dun sa isang ulam. So ngayon naman ay mag-iihaw na ako dun sa atay na aking tinusok-tusok. Kumbaga magba-barbecue tayo ng atay. So dito po sa amin, pag nag-iihaw po tayo, nag-iihaw kami, dati po ay yung ihawan na bakal yung ginagamit namin. Pero ngayon po ay, ito na po, yung ano ng coconut branch, ano nga ang tawag nun sa inyo? Basta yung ano niya, ng dahon ng niyog, yun yung ginagamit namin dito. Iwas na po sa kalawang kasi di po ba minsan pag nag-iihaw po tayo, pag hindi po gaanong nalilinisan yung ihawan, ano po, nadikit po yung parang itim-itim niya. So ganyan po yung ginagawa namin dito pag nagluluto. So para iwas na rin, safe, kumbaga walang nadikit, 'di ba nga? O siya, sige, ano pang hinihintay niyo diyan? Pag iyan po ay naluto, syempre kakain na po tayo at halina at samahan niyo kami. Tapos pagkagat